Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Ako si Jupiter Torres, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ngayon ng isa na namang kapanapanabik at klasikong kwento tungkol sa mga aswang. Ipinadala ng ating letter sender for today na nagpakilala bilang si B-Boy ang kwento tungkol sa di umano ay karanasan daw ng kanyang ina tungkol sa engkwentro nito sa aswang na gumagala noon sa kanilang lugar. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa, mga kasitio Pangil. Halina't samahan niyo akong tunghayan ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyo, Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang B-Boy. 31 years old. Production crew po sa isang kumpanya dito sa Laguna. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang karanasang nangyari daw kay nanay noong siya ay bata pa. Dito po mismo sa barangay kung saan siya lumaki. Pamilyar po ba kayo sa paniniwala ng matatanda noong araw tungkol sa di umano'y barkong naglululan daw po ng isang batalyong mga aswang na kung tama ang pagkakatanda ko ay nangyayari isang beses kada 3 taon sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Itong mga aswang na ito raw po ay nagtitiis na hindi kumain ng 6 na buwan bilang paghahanda sa espesyal na okasyong yun kung saan bubusugin nila ang kanilang mga sarili sa pinakamasarap na pagkain para sa kanila. Na alam niyo naman po siguro kung ano. Sa amin po kasi ay sobrang sikat ng paniniwalang yun noon. Lalo na at medyo liblib po yung barangay na tinitirahan ni nanay dati. Hindi ko na po sasabihin kung anong eksaktong lugar yun. Pero malapit po yun sa lawa ng Laguna at mula sa compound namin ay matatanaw mo na rin ang ganda ng Mount Makiling. Sa tuwing sasapit daw po ang mga ganung panahon, halos lahat ng kalalakihan sa lugar namin ay nagtitipon-tipon na sa labas ng mga bahay upang magbantay. Pagkagat pa lang ng dilim. Karaniwan sa kanila naglalatag na lang ng mesa at naghahanda ng inumin at pulutang magiging panangga nila laban sa antok para sa magdamagang pagbabantay sa kanya-kanya nilang mga pamilya. O mga bata, magsipasok na kayo sa bahay bago pa magtakip silim. Bilog ang buwan ngayon. Delikado nang maabutan kayo ng dilim sa labas. Sige, uwi. Litas, Carlita, Makoy, makinig kayo sa lola ninyo. Tama na ang kakalaro. Magsiuwi na kayo't magsipaglinis na kayo ng katawan. Pagkatapos nyo maglinis, maghahain na kayo at nang makapaghapunan na rin tayo. Tutulungan ko lang itong Lola Nieves nyong magpastol ng kambing at kalabaw. Naku Rosa, huwag ka na mag-alala. Dumating na yung bago kong tagapastol, si Romel. Lakad na't asikasuhin mo na muna yung mga anak mo. Nasaan na nga pala yung asawa mo? Andun ho sa harap si Mario na ay naghahanda ng mesa at mag-iinuman na lang daw sila ng mga pinsan niya mamaya habang nagbabantay sila. Ganun ba? O siya. Ako'y uuwi na rin at sumasakit na naman itong mga kasuan ko. Tama-tama, ayan na pala si Romel. Mukhang tapos naman na niyang pastulin yung mga alaga ko. Sa tuwing sasapit ang ganung panahon, Sir Jupiter, maaga pa lang daw po ay naghahanda na ang mga taga roon sa lugar ng aking nanay Perlita para hindi na sila abutan pa ng dilim sa labas.
Kailangan daw po noon, bago pa sumapit ang 5:00 ng hapon, ay nasa loob na sila ng bahay at nakapaglinis na ng katawan para pagkatapos nilang kumain, ay magpapahinga lang sila ng kaunti, pagkatapos ay matutulog na. Maliit pa lang daw si nanay ay ganun na ang nakasanayan nilang gawin. Kaya kahit na hindi pa man daw talaga sila noon nakakakita ng aswang, ay sumusunod na lang sila. Makoy, magsabi ka nga ng asin sa mga pintuan at bintana dyan sa labas. Kayong dalawang babae naman, simulan nyo nang magsabit ng bawang dyan sa mga bintana at nang hindi kayo mapangamuyan ng aswang dyan mamaya. Lalo ka na, Perlita. May buwan ng dalaw ka pa naman ngayon, di ba? Oo, Nay. Pagkatapos daw pong maghapunan, doon na muna umistambay si Nanay Perlita sa tabi ng isa sa mga nakasarado nilang bintana. Kung saan sa tapat noon ay doon nag-iinuman sina Lolo Mario at ang mga pinsan nito. Kaya dinig na dinig niya kung anong kanilang mga pinag-uusapan na siyempre, ang paksa ay tungkol pa rin sa aswang. Uy, parang Romel, takay ka muna. Hindi na ho, Kuya Mario. Medyo napagod ho ako sa mga ginawa ko buong araw eh. Nagpapahinga na ho sana ako. Ganun ba? Siya sige, mag-iingat ka ha. Bilog ang buwan ngayon. Alam mo naman siguro kung anong meron kapag ganitong panahon. Oho. Nasabi na ho sa akin ni Aling Nieves. Huwag ko kayong mag-alala, siguradong hindi ako magagalaw ng mga aswang na yan. Sige ho, una na ho ako. Oo nga pala. Ikaw ba Badong inayos mo na yung asawa mo? Nagsaboy na ba kayo ng asin sa labas ng bahay niya? Baka mamaya mapangamuyan ng aswang yung misis mo ha, buntis pa naman yun. Oo, Kuya Mario. Binilinan ko naman na si Vicky, alam niya na ang gagawin niya. Abay, siguraduhin niyo ha. Baka mamaya matulad pa yan dun sa anak ni Aling Pining, matigas ang ulo kaya napangamuyan. Ayun, paglabas ng bata sa sinapupunan, butas na ang ulo. Narinig pa raw ni Nanay Perlita noon na pumalatak si Lolo Mario habang ikinikwento yung nangyari sa isa nilang kabarangay na nakatira doon sa labas ng kanilang compound. Kahit nga raw si nanay noon ay natakot dahil ang usap-usapan nga raw po noon sa kanila ay napangamuyan ito ng aswang. Hindi ko po alam kung anong eksaktong tawag sa aswang na tinutukoy nila noon. Pero ang sabi po ni nanay sa akin, ito raw yung uri ng aswang na kayang-kayang tikman at namnamin ang biktima nito kahit sa pamamagitan lang ng pag-amoy nito sa sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Kaya kadalasan daw kapag ipinanganak na ang bata, butas na ang ulo, dibdib o di kaya ang tiyan nito. Pagkatapos hihintayin na lang daw ng aswang na mailibing ang bata, saka nila ito huhukayin para ubusin ang natitirang parte ng katawan nito. Maiba ako, Kuya Mario. Nakita niyo ba si Bruno? Abay, ang aga-aga pa nakahandusay na dun sa tapat ng bahay nila. Lasing na lasing. Wala pang saplot at nakabrief lang. Abay, san na naman nag-inom ang lasenggong yun? Paglalaon makakakita ng aswang yan si Bruno. Hindi ba't ang sabi ng mga matatanda kapag daw inabot ka ng dilim sa labas ng bahay na walang saplot sa katawan, makakakita ka raw ng aswang? Dahil mapagkakamalang kanilang kalahi nila. Kaya nga, Kuya Mario, saksakan pa naman ang duwag yun. Nagkatawanan pa raw noon ang mga kalalakihang nagiinuman sa tapat ng bahay ni Nanay Perlita. Ang hindi raw po nila alam,
totoong may nangyayari na pala dun sa pinsan nilang si Bruno na nang mga sandaling yun ay nagising dahil nakarinig siya ng tunog ng parang hinihingal na aso. "Pre, ang aga mo ah. Tapos ka na ba dyan kay Buntis?" "Ako naman ang aamoy ha. Hayok na ako sa bango ng bata sa tiyan niyan eh. Kanina pa ako nagtitiis." Ayon sa kwento ni nanay, ay kitang-kita raw ni Tio Bruno noon ang isang lalaking nakahubot-hubad din katulad niya, na magulong buhok, malaki ang mata at bunganga at nakalawit ang dila, kung saan may tumutulo pang laway na bigla na lang kumaripas ng takbo papunta dun sa bintana ng bahay ni Tio Badong at ng buntis nitong asawa. Gulat na gulat daw si Tio Bruno dahil kinausap siya ng aswang na yun. Tama nga ang sinabi ni Lolo Mario na dahil inabutan na ito ng dapit hapon na hubot-hubad sa labas ng bahay, ay napagkamalan nga itong kalahi ng nasabing aswang. Medyo matagal pa raw bago natauhan si Tio Bruno. Nakita raw kasi nito na bigla na lang inilabas ng aswang yung napakalaki niyang pangil at ngumanga ito habang nakalampitin dun sa bintana ng bahay ng buntis nilang kapitbahay. Kaya sa wakas ay napasigaw na raw ito sa takot. "Tulong! Inaaswang si Vicky! Tulong!" Dinig daw sa halos buong compound ng sigaw na yun ni Tio Bruno, sabi ni nanay. Kaya dali-daling nagtayuan yung mga kalalakihang nag-iinom noon sa tapat ng bahay nila. Nasaan ang aswang, Bruno?" Tumalon ho, Kuya Mario. Napakataas ng tinalon. Doon pumunta sa malaking puno ng kamatsili sa tabi ng bahay niyo." Pagkasabi raw pong ganon ni Tio Mario, bigla na lang nakarinig si nanay ng malakas na kalabog sa buong ng bahay nila. Halos mangatal daw po sila noon sa takot, kaya ang ginawa raw po noon ni Lola, tinipon silang tatlong magkakapatid at pinahawak sa kanila yung malaking buntot pagi na mabisa raw panakot sa mga aswang. "Saan na nagpunta yung aswang? Nakatakas na ho yata, Kuya Mario." Dinig na dinig daw nila nanay yung takbuhan ng mga lalaki sa labas na halos lahat ay may daladalang itak o di kaya'y sumpak. Sa sobrang curious nga raw po ni nanay noon, ay binitiwan niya yung buntot pagi. Tapos sumunod siya kay Lola na nakasilip noon sa bintana nila sa kusina. "Perlita, ano ka ba? Bumalik ka nga doon sa pwesto niyo. Napaka-tsismosa mong bata ka." Muntik pa raw kutusan ni Lola si nanay noon. Kaya mabilis na napahakbang si nanay paatras. Babalik na nga raw po sana siya noon sa pwesto nilang magkakapatid kanina doon sa may salas nang mapadaan siya sa tabi ng banyo nila. Meron daw po kasing medyo may kalakihang awang doon sa may pader nilang malapit sa bubong na katabi ng banyo, Sir Jupiter. Dahil natapyas yun sa nagdaang bagyo at may napansin siyang kakaibang bagay doon. Napahinto si nanay at napatitig doon upang kumpirmahin kung tama ba ang nakikita niya. At halos tumalon daw po ang puso mula sa dibdib niya nang bigla na lamang kumurap yung napakalaking matang nakasilip niya sa butas na yun. Opo, Sir Jupiter. Malaki at bilog na mata raw ang nakita ni nanay. Mapula raw ang pinakagitna nito at galit na galit ang mga nangingitim na ugat sa paligid. Nakikipagtitigan daw sa kanya ang matang yon
na parabang natutuwang sa wakas ay napansin niya na ito. Nanigas daw po si nanay sa kinatatayuan niya para daw pong umurong noon ang dila niya kaya hindi agad siya nakapagsalita. Hanggang sa maya-maya napansin na ulit siya ni Lola. "Oh, Perlita, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Nangangatal ka pa. Bumalik ka na nga dun sa pwesto niyo at mukhang hindi pa rin nahahanap ng mga tatay mo yung aswang, Sus Mariosep." Pero hindi pa rin daw po niya nagawang sumagot noon. Ang nangyari, itinaas niya lang daw po noon ang braso niya at pinilit niya ang nanginginig niyang daliri na ituro yung matang nakasilip sa loob ng bahay nila. Diyos ko, ang aswang! Nandito ang aswang! Napahiyaw na lang daw po ng ganun si Lola habang si nanay naman ay nakaramdam ng panghihina sa tuhod. Kasunod po ng hiyaw na yun ni Lola ay ang tunog na naman ng mga yabag ng tumatakbong grupo ni na Lolo Mario. Pero hindi pa rin daw po natinag ang aswang, Sir Jupiter. Nanatili raw po itong nakikipagtitigan kay nanay hanggang sa bigla na lang daw po itong saltikin ng nakatatanda niyang kapatid na si Tio Makoy. "Ayun, Kuya Mario, ayun nga ang aswang, nakadapa doon sa may bubungan niyo. Mukhang nasaktan yata, hawak-hawak ang mga mata niya, oh." "Hoy, walang iya kang aswang ka dyan ka pa sa bahay kung mamemeste. Halika rito at sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka na kailangan pang abuti ng umaga para lang mamatay ka." Galit na galit daw po noon ang boses ni Lolo Mario. Ilang kalabungan pa ang narinig ni nanay nang bigla na lang daw pong sumpakin ni Lolo yung aswang. Ak! "Sa pool! Kuya Mario, tinamaan mo sa balikat! Butas ang balikat, Kuya Mario!" Dinig na dinig ni nanay yung igik ng aswang nang tamaan daw ito ng tingga sa balikat. Yung sumpak daw po kasi kung tama ang pagkakatanda ko ay yung parang improvised gun na binabalahan din ng tingga na ibinabad muna nila sa agwa bendita bago nila nilagyan ng pulbura. Kaya po siguro ganun na lang ang epekto noon sa aswang. Dagdag pa nga ni Lolo Mario, kitang-kita raw nila nang lumundag ng pagkataas-taas yung aswang na animo tipaklong papunta dun sa may aplaya o yung malawak na halos 1 ektaryang patag na puro talahiban malapit mismo dun sa may lawa. "Badong, talin mo yung sulo. Dun nagpunta sa may aplaya yung aswang." Dali-dali raw nagtakbuhan yung mga kalalakihan sa aplaya, Sir Jupiter, para lang hantingin yung aswang. Halos buong magdamag daw pong naghanap noon sina Lolo Mario sa bawat sulok ng matataas na talahiban habang yung ibang lalaki naman po ay naiwan sa labas ng mga kabahayan para magbantay. Hindi raw po kasi nila alam kung may kasama pa itong iba dahil madalas daw po talaga sa mga ganong uri ng aswang ay hindi sumusugod ng mag-isa. Kaya nga po napagkamalan nung aswang nakalahi rin si Tio Bruno. "Kuya Mario, wala, hindi talaga namin mahanap yung aswang. Pero nakita namin yung mga kambing ni Tia Neves, wak-wak na ang tiyan. Mukhang yun ang inatake ng aswang." "Ano? Paano nangyari yun? Kanina pa tayo rito. Wala naman akong narinig na iyak ng mga kambing." Kuya Mario, ang totoo, tuyo na yung mga patak at bahid ng dugo dun sa mga talahib. Mukhang kanina papatay yung mga kambing Malamig na nga't naninigas na rin." "Teka, anong oras na ba?" "Mga pasado 11:00 na rin." Ibig sabihin mga 5:00 pa lang patay na tong mga to. Sino bang nagpastol sa mga ito?"
Si Romel. Yung bagong pastol ni Nanay Nieves, Kuya Mario. Nang mapagtanto ni na Lolo Mario na yung tauhan nga ng nanay nila ang huling kasama ng mga hayop, dali-dali po silang nagpunta doon sa tinutuluyan nitong ulbo o kubo na malapit lang doon sa playa. Malakas daw po ang hinala ni Lolo Mario noon na may kakaiba doon sa bagong tagapastol nila na nanggaling pa raw sa probinsya ng Antique. Nang makarating sila doon sa nasabing kubo na tinutuluyan nito, mabilis hong umalingasaw sa kanila ang napakasangsang na amoy sa loob. Para daw hong may kung anong nabubulok na bagay doon. Ano ba yun? Kuya Mario, ang baho. Mukha namang malinis tong kubo. Saan kaya galing yun? Ayun Badong. Nilalangaw yung bayong na nasa ilalim ng papag. Tingnan mo nga kung anong laman nun. Kuya Mario, may nabubulok na laman loob dito. Parang atay ng baboy. May kasama pang parang tipak yata ito ng pata. Ano ka mo? Sigurado ko bang atay ng baboy yan? Saka anong pata? Bakit may tato? Talagang bumaliktad daw po noon ang sikmura ni na Lolo Mario nang makita nilang may tato yung inaakala nilang pata na laman ng bayong na nasa ilalim ng papag ng pastol na si Romel. Suka raw po sila ng suka noon hanggang sa makauwi na sila ng bahay at sinabi sa mga asa-asawa nila ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Si Romel ang aswang? Mukhang gano'n na nga. Bigla na lang ho siyang nawala simula nung gabing tinamaan ko ng sumpak ang aswang eh. Saan niyo ba kasi nakuha ang lukulukong yun, nanay? Inirekomenda yan sa akin ni Maring Lupe. Ang sabi niya pamangkin niya raw si Romel galing sa probinsya. Pamangkin ho? Ni Aling Lupe? Yung naglalako ng mga karneng baboy? Oo, nak. Nyeta. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa matandang yun eh. Nay, mukhang lahi ho ng mga aswang sina Aling Lupe. Mabuti na lang daw po talaga, Sir Jupiter, kahit kailan ay hindi naengganyo sina Lolo na bumili ng karne kay Aling Lupe. Dahil meron naman silang sariling mga alagang baboy at manok. Meron din silang mga baka, kalabaw at kambing na maaari nilang katayin kapag gusto nilang makatikim ng mga karne noon. Hindi lang daw po nila naiwasang mandiri sa isiping may mga taong nakatikim ng tinda nito na hindi naman nila sigurado kung tunay bang karne ng baboy o karne ng tao. Dahil nang i-report daw po nila sa mga otoridad ang inaakala nilang tipak ng pata na nakita sa bayong na pagmamayari ni Romel ay nakumpirmang braso nga yun ng tao. Sinubukan daw pong hanapin ng mga pulis si Romel, pati na rin yung mga kamag-anak nitong taga doon lang din sa barangay na yun. Pero simula nun ay hindi na rin nila ito nakita pa. Bigla na lang daw pong naglaho yung buong angkan ni na Aling Lupe. At wala ni isa mang nakakaalam kung saan nagtago ang mga ito. Bagamat hindi nila nakita gamit ang mismong mga mata nila na sina Romel at Aling Lupe nga ay mga aswang, naniniwala sina Lolo at Nanay na aswang nga ang mga ito. Hindi nga lang daw po nila alam kung kasama ang mga ito dun sa sinasabing isang barkong aswang na darating daw para maghanap ng kakainin nila sa matataong lugar. Tulad na nga lang po ng lugar na siyang
kinalakihan ni Nanay Perlita. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo pangil. Sobrang nag-enjoy po akong ikwento ito sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang dito. Muli ako po si B-Boy at hanggang dito na lang po muna.